Kamusta mga tol? Babawi daw ang Spurs sa Game 2 mga tol ha? Anong mga adjustments ang pwede nilang gawin para makabawi sila sa New York Knicks? Spurs vs Knicks Game 2 preview, may tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, dito muna tayo mga tol kay E.T. Victor Wembanyama. Ang sabi natin sa preview natin sa Game 1, diba? Huwag sana maging trigger happy sa labas si Wembanyama Alam nyo, ginawa ng tanga. Naging trigger happy ka sa 3 points ang walang ya. Siyam na 3 points yung tinira, napakarami. Dalawa lang ang pumasok Yung isa doon, yung paupos sa shot la, okay lang yung ganyan, pabigyan na natin yung ganyan. Yung isa galing sa pick and pop, open din siya dyan ha. Sinabi din natin sa preview na ma-open talaga siya sa mga pick and pop Okay lang yan, good shot naman yan, open kasi yan Pero yung binabantayan siya ni Mitchell Robinson Supermarket na ganyan sa ibabaw, tapos bigla na lang yung titiraan ng 3 points na ganyan. Aba, hindi okay ang ganyan, bad shot yung ganyan, Wembanyama. Ang problema kasi dyan mga tol, tingnan mo sa labas talaga palagi nakapwesto yung Wembanyama sa Game 1 no? Bihirang-bihira mo siya nakita na sa loob nakapwesto ang depensa ng Knicks ganyan, iniiwanan talaga siya sa labas, diba? Kaya pagkakikout sa kanya, tinira na naman ang walang yung alien na to, tungkab na nga. Alam mo yung Wembanyama, nagigits talaga kita kasi masarap talaga tumira ng 3 points, diba? Pero bakit ba kasi nagpo-point guard ka pa? Ikaw nagdadala ng ball na ganyan, sobra-sobra na yung gusto mong gawin Kasama mo sa loob, 4 na gwardiya, tapos ikaw pa yung magbababa ng bola, feeling superhero ka masyado Well, step back for 3, nakasya din sa wakas. So ang unang-unang kailangan adjustment na gawin ng Spurs yung Wembanyama dapat yung mag-adjust, diba? Huwag maging trigger happy at huwag ikaw yung magbaba ng bola. Nakakakit ka masyado tumirang 3 points pag ikaw yung nagbababa ng bola Sa lahat ng pagkakataon, sentro pinambantay ng New York Knicks si Wembanyama Si Wembanyama nag-feeling guardian, walang niya, puro sa labas galing ang atake no? Sabi ko sa inyo, diba? Na si Pusakat, kaya talaga niya sabayan sa lateral si Wembanyama. So ang mapangit talaga ng tinira ng Wembanyama dito Sobrang solid ng depensa ni Pusakat mga tol. Hindi talaga siya naiiwanan ni Wembanyama no? At puro baldog pa, tinira yung Wembanyama balibag tayo pa nga. Ang problema kasi dyan mga tol puro galing sa isolation yung mga tira niya na yan Kaya siya nasasabayan palagi ni Pusakat. O isa galing sa Katyan, diba? Pero again, 1-on-1 pa rin kay Pusakat yan, ganyan Contested na naman ni Pusakat yan. Napakahirap na tira na naman niya, tungkab na naman. Kita niya mga tol ha, hindi kayang katawanin ni Wembanyama si Pusakat, diba? Hindi siya makapwesto na maganda Ang ganda ng depensa, pipilitin pa rin yung tira, diba? Baldog na naman tuloy. Paulit-ulit. Ganun palagi yung nangyari Nag-feeling Wembisky na talaga si Wembanyama Kung hindi 3 points, puro top shot na by the way yung ginawa ng walang niya. At feeling ko, eto yung nagpasama dun mga tol Yung unang-unang tinira kasi ng Wembanyama laban kay Pusakat, diba? Ganyan, tingnan mo, jumper na top shot pero pumasok no? Kaya siguro feeling niya, ay sinasabihan ako ni Wembitsky Papasok siguro palagi mga top shot ko, kaya puro ganun yung tinira niya. Sumasalaksak din naman siya laban kay Pusakat mga tol. Eto, medyo umarte si Pusakat dito, kaya na siya natumba no? Nakashoot tuloy si Wembanyama. Pero tingnan nyo ang depensa kanya ng Knicks mga tol Pinagtutulungan na siya sa mga salaksak, diba? Kaya natapik na katapon, sabaw. 6 na turnovers na ako ng Wembanyama mga tol, ang dami 5 doon galing sa salaksak. Nabitawan, tapo na naman ang sabaw. Ang problema kasi dyan mga tol, ayaw kasi kagad ipas ng Wembanyama. Tulad niya, tingnan mo, pasan dapat kagad yung ganyan. Natapik na naman tuloy, tapo na naman ang sabaw. Again, feeling superhero masyado si Wembanyama sa Game 1 mga tol Feeling niya lahat kaya niyang gawin no? So anong solusyon naman dyan? Ang tanong ko sa inyo mga tol, ilang beses niyo ba nakita sa Game 1 na nabigyan ng alib si Wembanyama? Ilan? Wala, diba? Wala kahit isa Kasi yan, tingnan mo yung mga pick and roll na yan kay Wembanyama na wala talaga Kasi nga, puro isolation ang ginawa niyang atake. So ang adjustment dyan mga tol, eto yung mga pick and roll na yung dalawa, hindi Aaron Foxboy o kaya kay Castillo Buhangin, mas nalasan dapat nila yung ganun Kaya ganyan, tingnan nyo depensa kanya sa pick and roll Pinagtutulungan talaga siya sa loob, diba? Takot talaga yung Knicks sa alley-oop Mas malilibre din ngayon yung mga kakampi niya, diba? At saka hindi kasi magaling sa pick and roll defense si Pusakat. Kaya sa pick and roll talaga dapat atake nila kay Pusakat O ito nga crucial, tingnan mo, tsaka sila na pick and roll ngayon sa wing, diba? Open niya, tingnan mo pwede rin ipass sa ilalim kay Castillo Buhangin. Yan yung dapat nila gawin palagi. Imbis na puro isolation lang kay Wembanyama, diba? Hindi pumasok yung tira na yan, pero good shot talaga yan, open yan Highlight mo nga ka kanina pa nanonood, at tigas na mukha, di man lang mag-like dali-dali pindutin yan mag-like ka na! Ang ginagawa kasing depensa ng Knicks sa pick and roll mga tol, yung parang depensa ni Coach Team Kong, ganyan, tingnan mo meron ibang player na sumasalo sa roller, diba? So kailangan din makita ng Spurs yung mga kickouts tulad niya kay Vaseline, dapat yung open yan Binuwayan na lang ni Aaron Foxboy, tungkab naman yan. Kailangan mga tol, bawasan ng Spurs yung mga isolation na ginagawa nila tulad niyang ganyan Magagaling mga defender ng Knicks except na lang sa anak ni Lebron Tingnan niya mga tol, pro, tingnan niya show defense ang ginagawa ng anak ni Lebron, diba? Para hindi siya mapaswitch matake na nga tuloy si Aaron Foxboy, nakashoot naman siya dyan.
Kahit si Castillo buhangin mga tol, ang dalas ko talaga nakita sa isolation no? Kaya pinwesa na nga ang Shamit dyan, nakashoot naman yan. At kapag ganyan ang ganyan, yan talaga ang papatay sa Spurs mga tol. Tumatao sa'yo sino? Si Michael Bridges Overthrown Water na napakahirap paggitin ng pangalan. One of the best perimeter defenders sa NBA yan At top shot na nga, baldog na nga. O kaya si OG Anunoboy dumidipesa, ang galing din dumidipesa niyan, di ba? So dalhin mo na lang sa pick and roll. Si Pusakat hindi magaling sa pick and roll defense yan Tapos tutulong pa ang Nick sa roller. Tingnan mo, ganyan no? Pwede mo itira, pwede mo rin i-kick out sa weak side corner, open Mas okay ang ganyan, di ba? Kahit ito yung mga horns action na ginagawa nila, yan gusto ko talaga yan Pwede niyang itira, pwede niyang ipasa kay KG Canaleta na open din sa labas, mas may quality yung mga magiging tira nila kapag ganun. O kaya pa, horns action na naman sila, tingnan nyo depensa. O again, pwede niyang itira tapos meron din na open sa labas, di ba? Yan dapat yung mas madalas nilang gawin yung ganyan Kaysa yung mga isolation na ganito, nako po, nawala talaga yung teamwork nila no? Naging Jollibee lahat ng players, bida-bida lahat Kanya-kanyang isolation ng mga walang ya. Tapos eto mga tol, pumutok talaga si Dillion Harper sa umpisa no? Ang ganda na nilalaro Parang 6 minutes pa lang ata nasa loob, naka 10 points kagad ang bata, ganado-ganado talaga no? At tinawon pa nga siya ng anak ni Lebron na ang ginawa niya, inatake kagad niya, yan ganyan no? Yan talaga yung gusto kong mangyari, yan ganyan O ito pa, ito yung sasalaksak niya ha. Ang lakas niya rito mga tol, tingnan nyo At dyan pa nga sa shoot na yan, lumamang ng 14 ang Spurs, tambak na kagad ang Knicks Pero eto, wide open siya sa corner mga tol no? Yung tira niya, baldog na baldog, nawala kagad siya sa eksena. Bakit kaya? Mga tol, eto no? Nung ipinasok siya sa fourth quarter, tabla pa ang score 86 all Pero nakatatlong sunod kasi na shoot yung anak ni Lebron. At dito na nagsimula makamomentum tsaka lumamang ang New York Knicks, diba? Ang sama pa ng pasa niya dito, ayan no? Napakasikip yan. Kaya yung turnover na naman sila. At dyan na nga naka 6 straight points yung anak ni Lebron. So hindi mo naman talaga masisisi yung coach ng Spurs mga tol kung bakit inilabas niya kagad si Dillion Harper at ipinasok niya si Vaseline na starter nila. 27 minutes naglaro si Dillion Harper sa larong ito mga tol ha. Mas mataas ng konti sa average niya na almost 26 minutes ngayong playoffs. At yung style kasi na rotation ng Spurs, fix talaga no? Sa ganitong oras na laro, ipapasok na itong player na to, ganun talaga yung style nila. Ang problema na sa ganyan mga tol, minsan talaga, kahit mainit ka pa, ilalabas ka pa rin talaga Medyo iba yan sa style ng OKC na minsan kung sino yung mainit, yun talaga yung binababad nila, diba? Ang adjustment syempre na pwedeng gawin ng Spurs sa ganyan, kung maganda yung nilalaro ng players, habaan mo pa, ibabad mo pa, diba? Kasi nakita naman natin yung naging impact ni Dillion Harper sa first half, diba? 16 minutes siya naglaro doon, naka 12 points kagad siya at plus 12 sa plus minus. Pinakamataas siya sa buong Spurs team Pero yung second half, 11 minutes na siya naglaro, 4 points na lang nagawa niya at minus 17 sa plus minus. At isa pang nagulat ako, ipinasok pa ng Spurs si Barnes ng fourth quarter mga tol no? Tapos binangko pa si Escaldon Johnson, ano ba naman yan? Injured ba si Escaldon Johnson mga tol? O nakalimutan lang ng coach? 8 minutes lang siya naglaro sa larong ito, samantala si Barnes 12 minutes naglaro, tagal pa At yan mga tol ang reason kung bakit natalo pa nga ng bench ng Knicks ang bench ng Spurs. Ang bench ng Knicks mga tol, umiscore sila 28 points. Ang bench ng Spurs mga tol, umiscore sila 20 points lang, mababa Wala nga kasi nakuha production galing kay Escaldon Johnson na 8 minutes lang pinalaro. Samantalang si Shamit, 33 minutes naglaro, babad no? Mas matagal pa actually naglaro si Max Alvarado kesa sa reigning 6 man of the year this season na si Escaldon Johnson. Noong first quarter, pinunok ko agad to kasi ang tagal talaga bago nagpasok ng bench ng Knicks no? Samantalang Spurs, ang agad nila nagpasok ng bench Naka 10 points nga kagad si Dillion Harper At sabi natin nung preview, diba? Iba na dapat ngayon to Hindi na to dapat tulad ng OKC na lamang talaga yung bench ng OKC sa Spurs. Dapat Spurs na ang lamang ang bench Pero nung game 1, lumamang ang bench ng Knicks kaysa sa bench ng Spurs at puro negative sa plus minus ang bench ng Spurs. Except na lang kay Escaldon Johnson na 8 minutes nga lang pinalaro. So ang pwedeng adjustment dito mga tol no? Bawasan muna siguro ang paggamit kay Barnes at kay Legend Carter na Bryant pa. Ginawa din nila ito laban sa OKC mga tol no? Si Legend Carter na Bryant pa yung tumatawa kay Nana Pero tatlong sunod, na-scorean siya palagi ng anak ni Lebron at dito na nga nakahabol yung Knicks. 6 straight points yung second quarter Lamang ang Spurs pagkatapos ng first quarter pero biglang lumamang ang Knicks yung second quarter dahil nga dito. Hindi ko naman minamalit ang depensa ni Carter na Bryant pa mga tol Pero tingin ko sobrang hilaw pa talaga niyan para depensahan ang isa sa pinakamagaling na offensive player sa NBA tapos sa finals pa no? Napakabigat naman no tol? Tapos ito mga tol, yung anak ni Lebron, diba? Naka 30 points siya, diba? Pero tingnan mo ang shooting niya, ha? 12 out of 31 lang siya sa field goals. 38.7% lang, mababa talaga yan mga tol, ha? 6 straight misses pa nga siya nung first quarter, Ang nangyari lang kasi, naging timely talaga yung mga naging shoot niya, diba? Sa tamang oras talaga siya nakashoot, Kagaya nga nung 6 straight points sa fourth quarter. Doon kasi nagsimula makamomentum ng New York Knicks, no? Kasi 86 all yun, table, Tapos bigla silang lumamang, 92-86 na kagad, At nung last 2 minutes din, nalamangan Spurs ng isa, tapos naka-offensive rebound ng New
New York Knicks, nalibre pa nga yung anak ni Lebron sa quarter at na-shoot pa nga niya, lumamang tuloy sila ng isa. Ayun, doon nagsimula yung 11-0 run sa dulo ng fourth quarter no? Hindi na nakashoot ulit ang Spurs Eto, ang hirap na naman ng tinira ng anak ni Lebron dito no? Good defense naman niya pero pumasok pa rin, nice! So technically mga tol, maganda talaga ang dinipensa ng Spurs sa anak ni Lebron pati nga yung free throws niya, 4 lang, konti talaga, diba? So I think, walang kailangan baguhin ng Spurs dito mga tol Okay lang talaga itong ginagawa nilang depensa sa anak ni Lebron. Huwag lang nila pa-depensan uli kay Legend Carter na Bryant pa, diba? Yun lang talaga yung kailangan nilang gawing adjustment dito. Vaseline, si Castillo Buhangin, at Dillon Harper. Yung tatlo na lang pa-depensa nila palagi sa anak ni Lebron. At saka tuloy-tuloy na palagi ang switching para one-on-one defense na palagi. Kasi pag hindi ka kasi nag-switch sa anak ni Lebron, mga tol, magaling talaga umatake sa pick and roll yan Tapos, offensive rebounds ng New York Knicks tsaka second chance points, no? Actually, 10 offensive rebounds lang ang nakakuha ng New York Knicks dito, Pero 23 na second chance points ang nakakuha nila dito. Ang tindi! Ibig sabihin nun, na-convert talaga nila halos lahat ng offensive rebounds nila sa second chance points. At yung iba, 3 points pa nga. Lalo na to, si Pusakat, 4 na offensive rebounds nakakuha nito Si Humbayaman, ayan, sinapian ni Kai Soto, walang niya. Isang kamay na backshot lang ginawa. Ayan, na-rebound na nga tuloy ni Pusakat, naputbak pa nga tuloy. Dalawang sunod pa yan, mga tol, Lamang ang Spurs dyan, Pero dalawang sunod, naka-offensive rebounds si Pusakat, naputbak pa nga, Edward pa nga yung isa, ayan, no? At yung pinakamasakit pa nga, nung last 2 minutes na lang sa fourth quarter, diba? Lamang ng isang yung Spurs, tapos na-offensive rebound ng New York Knicks, at na-3 points pa nga nung anak ni Lebron. So, disiplina lang ang kailangan dito, mga tol, no? Maraming malalakas na rebounding guards ang Spurs, pero ang Knicks, maraming masisipag na guards, diba? Lalo-lalo na si Joshua Evangelista. Sabi ko nga sa inyo, one of the best rebounding guards talaga yan sa NBA. 15 rebounds ang nakakuha, napakarami At panghuli mga tol, si Pusakat, diba? Paano dapat depensa ng Spurs si Pusakat? Umpisa pa lang kasi, sobrang dikit talaga naman bayaman kay Pusakat. Ganyan, tingnan nyo, Bakit ba ganyan? Sobrang dikit, marunong sumalaksak yan, diba? Ayan, iwan na nga tuloy, patay ka dyan. I understand when bayaman na meron 3-point shooting si Pusakat, diba? Pero hindi naman dapat ganyan kadikit. Sobrang dikit yan, Iiwanan ka talaga yan, diba? Hindi naman yung si Paliton dyan, tsaka si Frankenstein, Ilang beses natin nakita na naiwanan palagi ni Pusakat si Wembayaman, diba? Isang beses na depensa sa Humbayaman, nahabol na nga niya sa butata. So, ang simpleng adjustment dyan mga tol, kailangan umatras na ng konti sa Humbayaman no? Kulang na lang, anak niya si Pusakat, sobrang dikit talaga sa labas, ganyan, no? Maiiwanan ka talaga kapag ganyan kakadikit. So, atras dapat, taasan lang dapat niya ng kamay, no? Masyado silang takot sa 3-point shooting ni Pusakat kasi nga, 46.8% sa playoffs, Kaya siguro sobrang dikit na ginagawa niyong depensa, Sobrang takot nyo, tingnan nyo, puro salasak inabot nyo kay Pusakat. Iniwanan si Humbayaman, tsaka si Corneto. Ang isa pang pwedeng adjustment dyan mga tol, yung sinabi ko nung Game 1 preview, diba? Si Joshua Evangelista dapat ang tauhan ng Bayaman. Pero kailangan niyang iwanan yung sa labas at tumulong siya palagi sa loob kasi nga sa loob naman pumipwesto si Pusakat kapag ganon. Parang ganyan, no? So, MB kay Joshua Evangelista, diba? Hindi nga lang na-backshot si Pusakat dito, kaya nakashoot na naman sa ilalim. So, yung the best na adjustment niya siguro dito, balik na muna kay Joshua Evangelista si Wembayaman, diba? Para makatulong siya palagi sa loob. Kapag si Pusakat kasi tinauhan niya, lalong-lalong hindi siya makakatulong sa loob kasi nga, shooter yung sa labas, So, ayun mga tol, no? Dikit naman talaga ang Game 1, diba? Katunayan nga, lamang pa nga ang Spurs nung last 2 minutes, Bago na kay 11-0 run ng Knicks. For sure, meron mga gagawing adjustment sa mangyayari sa Game 2. Ang tanong na lang dun kung makikinig ba ang Spurs sa mga payo ni si Raul Ungyeschel o hindi. O yan na pang imagas, maglike, mga hita ng OKC.